Hello guys, welcome sa Kwentuhan TV kung saan sa bawat kwento, may bagong pag-asa at inspirasyon. Samahan niyo ako sa paglalakbay sa mga kwento ng kagandahang loob, tagumpay, at pagbabago. Handa ka na bang makinig? Pero bago yan, subscribe ka muna sa aking channel at i-hit ang notification bell para updated ka sa iba ko pang mga videos. Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang tahimik at malayong baryo sa gitna ng kabundukan, naninirahan si Aling Rosa at ang kanyang nag-iisang anak na si Pina. Si Aling Rosa ay isang masipag at mapagmahal na ina. Araw-araw siyang gumigising ng maaga upang magtrabaho sa palengke, nagtitinda ng mga sariwang gulay at prutas. Ang kanyang anak na si Pina, sa kabila ng kanyang kagandahan at kabaitan, ay kilalang tamad at reklamador sa kanilang baryo. Si Pina ay lumaki sa pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang ina. Dahil nag-iisang anak, palaging sinusunod ni Aling Rosa ang kanyang mga hiling at binibigay ang kanyang mga luho. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi natutong magsikap si Pina. Palaging umaasa sa kanyang ina at hindi marunong magkusang loob na tumulong sa mga gawaing bahay. Araw-araw, si Aling Rosa ay maagang bumabangon upang maghanda ng almusal at mag-ayos ng mga paninda. Bago siya umalis, iniiwanan niya ng mga utos si Pina. "Pina, anak, pakilinas naman ang bahay habang ako'y nasa palengke," ang wika ni Aling Rosa. Ngunit sa kanyang pag-uwi, lagi niyang natatagpuan ang bahay na magulo at si Pina ay nakahilata lamang. "Inay, hindi ko makita ang walis," palaging palusot ni Pina. Isang araw, nagkaroon ng malaking handaan sa kanilang baryo dahil sa piyesta ng kanilang patron. Lahat ng tao ay abala sa paghahanda ng mga pagkain at dekorasyon. Si Aling Rosa ay abala sa pagluluto ng mga kakanin at nilagang mais upang ibenta sa mga bisita. "Pina, anak, pakikuha mo nga ang palanggana sa itaas ng cabinet," utos ni Aling Rosa. Ngunit sagot ni Pina, "Inay, hindi ko makita." Sa inis, si Aling Rosa na ang kumuha ng palanggana. Habang abala si Aling Rosa sa paghahanda, napansin niyang wala si Pina. Hinanap niya ito at nakita sa likod ng bahay, nakaupo at naglalaro ng mga bato. "Pina, hindi ka ba nahihiya sa iyong ginagawa? Lahat ng tao ay abala at tumutulong, samantalang ikaw ay walang ginagawa," sabi ni Aling Rosa. Ngunit sumagot si Pina, "Inay, hindi ko alam kung ano ang dapat gawin." Dumating ang gabi ng piyesta at lahat ng tao ay nagsasaya. Ang buong baryo ay puno ng liwanag at musika. Si Pina, sa kabila ng kanyang catamaran, ay lumabas at nakipaglaro sa mga bata. Napansin ng mga kaibigan ni Pina ang kanyang bagong damit at sapatos na ibinigay ni Aling Rosa. "Ang ganda naman ng iyong damit, Pina," sabi ng isa. "Oo, galing ito kay inay," sagot ni Pina ng may pagmamalaki. Ngunit kinabukasan, nagkasakit si Aling Rosa dahil sa labis na pagod at puyat sa paghahanda para sa piyesta. Hindi siya makabangon at wala siyang lakas upang maghanda ng pagkain. "Pina, anak, pakikuha mo nga ako ng lugaw sa kusina. Kailangan ko ng pagkain upang lumakas," pakiusap ni Aling Rosa. Ngunit tulad ng dati, sumagot si Pina, "Inay, hindi ko makita." Sa sobrang galit at panghihinayang, napaluha si Aling Rosa at nasambit, "Naway magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng hinahanap mo." Sa galit at sakit na naramdaman, bumigat ang kanyang damdamin at siya'y natulog ng mahimbing. Kinabukasan, nang magising si Aling Rosa, hinanap niya si Pina ngunit wala ito sa bahay. Sinuyod niya ang bawat sulok ng kanilang bakuran ngunit hindi pa rin niya makita ang anak. "Pina, nasaan ka na?" Paulit-ulit niyang tinatawag si Pina, ngunit walang sumasagot. Sa kanyang paghahanap, napansin ni Aling Rosa ang isang kakaibang halaman sa kanilang bakuran. Ang halaman ay may bungang tila may maraming mata na nakatingin sa kanya. Nakita niya ang kanyang huling sinabi at napagtanto na ang kanyang anak ay naging isang prutas. Siya ay naging isang pinya. Si Aling Rosa ay nanlumo at napaiyak. Nagsisi siya sa kanyang nasabi sa anak, ngunit wala na siyang magawa. Ang tanging magagawa na lamang niya ay alagaan ang halaman na iyon bilang alaala ng kanyang anak. Mula noon, ang prutas na iyon ay tinawag na pinya, mula sa pangalan ni Pina, at ito ay naging simbolo ng kasipagan at paalala sa mga anak na laging tumulong sa kanilang mga magulang. Ang aral ng kwento ng alamat ng pinya ay nagtuturo ng mahalagang aral tungkol sa kasipagan, pagkamasunurin, at paggalang sa magulang.
Ang pagiging tamad at reklamador ay maaaring magdulot ng masamang kapalaran. Ang pagtulong sa magulang at paggawa ng mga responsibilidad ng may kasipagan at dedikasyon ay nagbubunga ng maganda. Sa buhay, mahalaga ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, lalo na sa mga magulang na nagsasakripisyo para sa ating kapakanan. Yung lamang at maraming salamat sa panunood hanggang sa muli.